Samantala, balikan po natin ngayon si Ivan Mayrina para sa latest sa Zamboanga City kung saan may standoff pa rin ang militar at MNLF Miswari faction. Ivan? Yes, Connie, dito tayo ngayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Nagsisilbing pansamantalang tahanan nang aabot na sa 12,000 evacuees na lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa takot na maipit sa bakbakan. May 8 barangay, Connie, ang apektado ng sigalot dito sa Zamboanga City ngayon at kada araw ay parami na ng parami ang mga evacuees dahil nakikita nga natin na nagkakaroon ng bahagyang spillover yung karahasan sa ibang mga barangay. Ano? Ang sitwasyon dito, Connie, nakikita natin itong mga bleachers ng stadium ang nagsisilbi na lamang tulugan nitong mga evacuees. May iba naman, kanya-kanyang latag na ng tent dito sa kung saan sila makahanap ng pwesto. No? May damo dito, pwede sila magtayo ng mga tent nila. May mga nakikita naman tayo, mga palikuran, may mga portalets tayo nakikita. Meron din mga toilets dito sa mismong hall na ito. Pero Connie, ma-imagine mo, 12,000 evacuees. Hindi madaling i-manage yung kalinisan sa ganong karami tao. At sa ngayon nga, Connie, oras ng pagrarasyon ng pagkain, nakikita natin ang pila ng mga evacuees dito. Mga pulis na po ang kailangan manguna sa pamimigay ng pagkain ngayong umaga dahil kahapon medyo nagkaguluho yung mga tao at naguunahan, nagtutulakan at ngayon may naririnig nga tayo, mainit na ang ulo dahil siguro ay gutom na nga sila. At sa punto pong ito, para makakuha pa tayo ng karagdagang impormasyon pa kaugnay ng evacuation situation dito sa Zamboanga City, makakausap po natin si Ginoong Jojo Abalye ng DSWD. Ginoong Abalye, pushing 12,000 na po yung mga evacuees natin. How are we coping, sir? Medyo busy po. Bale, nagiging underman na as of today kasi yung ibang tao nating medyo napagod na po. On the 4th day na po itong evacuation center ngayon. So medyo dumami sila ngayon compared kahapon at nung isang araw. Yung supplies po natin, sapat po ba? Based sa information po sa amin kasi lahat po ng goods course to sa city government. Sila yung nagpe-prepare doon then binibigay sa amin for distribution. So far enough naman po kaya lang medyo nagkakaroon ng delay. Tulad kahapon, ang counted namin kahapon officially was 7,000. However, parang biglang dumating yung ibang barangay. Kaya medyo nagkaroon ng delay for 30 minutes ng distribution. Sir, nabanggit niyo po kanina nagkakaroon din tayo ng problema sa pag-manage, pagpapanatili ng order sa ating pamimigay ng relief goods. May nabanggit kayo kanina na scheme na ipapatupad ninyo simula ngayong araw. Sir, kasi ito po yung kahapon yung ating secretary DSWD, si Dinky Soleman. And ang instruction niya is to implement yung camp management. Bale, magkakaroon kami ng food for work. I-organize natin sila by barangay at mag-hire tayo ng mga 10 to 15 volunteers para sila na yung mag-prepare ng pagkain nila, mag-guide ng tao at tutulong sa atin for the distribution para hindi na po dito lahat yung isang area. Bale, by barangay na po. Ginoong Abalye, maraming salamat po. Connie, karaniwan natin nakikita itong mga ganitong sitwasyon pag may mga natural calamities pero sa pagkakataon pong ito, man-made calamity ang nagiging dahilan ng paglikas ng mga taga rito sa Zamboanga. At yan ang ating ulat mula dito sa Zamboanga Grandstand. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.